At kung ang Amerika ay nakakapagbigay ng libreng visa sa mga ibang bansa, lalong-lalo na sa kaaway ng bansang Amerika o dating kaaway na ngayon ay kaalyado nila, kahit na ito'y mahirap, bakit hindi kayang hingin? Ha? Bakit hindi ito ang hingin ni Ginang Arroyo kay Obama? At ang Pilipino naman, kung ang winowori ng American government at ng kanilang Homeland Security ay baka mag-TNT ang Pilipino, ay may paraan ho dyan. Kasi ang alam ko na magiging worry ng US government sa pre-visa ay hindi ho sa pagpunta ng Pilipino ron eh. Yung hindi ho nila, dahil po ang revenue po ng visa application ay ito ang nagpapatakbo ng napakaraming embahada nila sa buong mundo. At remember, in the past, ay marami pong sinaradong embahada at nagkaroon ho ng mga embassy holiday ang mga embahada nila dahil nga po sa nadidelay na ang budget ng kanilang mga embassy. Kaya nga ho, tinaasan nila. Dati po, wala hong bayad yung mga visa na yan. Hanggang sa tumaas ng tumaas ang pera, ang bayad sa visa application, pagkatapos ay dinideny ka pa. Dalawa lang po ang pinakamaganda na win-win solution sa issue nitong pre-visa for the Filipinos na dapat ay ma-implement ni Ms. Arroyo. Number one, kung hindi papayag ang American government na magkaroon ng pre-visa, ay pwede naman tayong magbayad ng visa pero walang denial. Dahil we deserve it, di ba? Total naman, sinasabi ng mga Amerikano ay tayo'y very valuable ally sa Asia. Number three, kung tayo naman po ay gagrant ng pre-visa at duda sila sa mga pupunta sa bansang Amerika, ay meron hong paraan yan na ginawa ko nung panahon ni Joseph Monsemeli na in-implement po yan ng US government nung si Joseph Monsemeli pa ay anti-fraud division ng US Embassy. Ano po ito? Ang ginawa po namin nung panahon na yan ay lahat po ng mga pupunta sa Amerika sa port of entry, pag sila ay duda, ay pumipirma ng waiver ang isang Pilipino at nagbabayad ng bond kung talagang gusto niya at kung talagang very necessary ang pagpasok niya sa loob ng Amerika. At yung bond na yan, yung perang diniposto para siguradong hindi magti-TNT o duda, kahit na hindi naman talaga magti-TNT pero duda, yung immigration officer sa pumapasok sa Amerika ay dinadala ho sa kanilang opisina at pinagbabayad ng bond, at yung bond na yan ay kinukuha sa Pilipinas at hindi doon sa immigration palabas ng Amerika. Napakaganda po niyan. Pag-aralan sanang mabuti ng ating Department of Foreign Affairs to. Habang may panahon pa, we still have one day na ito'y ipanukala ni Ginang Arroyo o ipag-usapan ni Ginang Arroyo at nitong ating Secretary ng Foreign Affairs na si Bert Romulo. At ito'y maliwanag na magiging living legacy ng ating gobyerno sa mga Pilipinong ikangal. Ay, sa kaliwa. Alam niyo ba gaano karami? Ako kayo natawa ko nung yung mga dating mga nakasama naming mga aktivista eh. Isipin mo, nagbayad pa kay Nonoy Bala ng napakamahal na dati ang visa noon binibenta ng 20,000 at kay Nonoy Bala ay 50, pero ika nga ay change photo. Aba, marami po ay doon ho dumadaan sa Tiwana yung mga kaliwa. Kaya naman ng mga nakachamba, nakapasok sa Amerika mga kaliwa ay hindi na po bumabalik sa Pilipinas at talagang binabago pa yung mga pangalan nila. Hindi na Juan de la Cruz, John Cross. At kung ano-ano kaletsya mga pangalan ang ginamit para maging legal at ika nga ay magkaroon ng social security number itong mga
mga dating mga maiingay dito sa Maynila na ngayon po ngayon ay mga citizen na sa Amerika. Yan po talaga katotohanan dyan. At maniwala kayo, kung magagawa yan ng ating gobyerno, Diyos ko po. Yung dati ay 80% ang nagagalit kay Ginang Arroyo, ay malamang yung 20% na lamang ang matitira nagagalit kay Miss Arroyo. Maniwala kayo.